Sa isang tahimik na subdivision sa Cavite, kung saan ang mga bahay ay magkakalapit ngunit ang bawat pamilya ay may sariling lihim na itinatago sa likod ng saradong pinto, doon nagsimula ang kwento ni Emmanuel Bautista. Si Emmanuel Bautista, o Manny, sa tawag ng kanyang mga kapitbahay, ay 8 taon nang naglilingkod sa Philippine National Police, itinalaga sa isang istasyon sa Bacoor, Cavite. Kilala siya sa kanyang batalyon bilang isang taong tahimik ngunit masipag, hindi mapagmataas sa kabila ng kanyang husay sa trabaho. 6 na taon na siyang kasal kay Liza, isang dating katrabaho niya sa isang call center bago pa man siya naging pulis, at sa loob ng kanilang pagsasama. Itinuring nilang pinakamalaking biyaya ang kanilang bagong bili na munting bahay sa isang tahimik na subdivision, isang bahay na pinaghirapan nilang dalawa, resulta ng maraming taon ng pag-impok at sakripisyo. Sa kanyang trabaho, si Manny ay direktang nasa ilalim ni Chief Inspector Rogelio Mendiola, ang puno ng kanilang istasyon, isang lalaking kilala sa buong Cavite bilang mahusay na opisyal, may malawak na koneksyon sa lokal na pamahalaan, at higit sa lahat, kilala bilang taong mabait, laging may oras makinig sa mga problema ng kanyang mga tauhan. Para kay Manny, si Chief Mendiola ay hindi lamang basta't superior, siya ang taong tumulong sa kanya noong nag-apply pa lamang siya sa serbisyo, ang taong naging parang tagapagturo sa kanya sa loob ng mga unang taon ng kanyang karera. 3 buhay na magkakaugnay, isang pulis na tapat sa kanyang tungkulin at sa kanyang pamilya, isang asawang minahal niya ng buong puso, at isang superior na kanyang iginagalang at pinagkatiwalaan. Malapit nang magtagpo sa isang gabing hindi kailanman malilimutan ni Manny sa buong buhay niya. Bago tayo tumuloy sa kanilang kwento, gusto ko munang malaman kung nasaan ka ngayon habang nakikinig ka sa aking boses. Marahil ikaw ay nasa iyong kwarto, naghahanda para matulog, o baka naglalakbay pa uwi mula sa trabaho, o simpleng nagpapahinga habang nakikinig. Ano man ang iyong ginagawa ngayon, salamat sa pagbibigay mo ng oras para sa kwentong ito. Kung nagugustuhan mo ang aming mga kwentong hinabi mula sa totoong emosyon, totoong sakit, at totoong pag-asa, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito upang patuloy naming maihatid sa inyo ang mga kwentong tulad nito. At habang nakikinig ka, gusto ko sanang malaman, saan ka ba nanonood o nakikinig ngayon? I-comment mo sa baba kung saang bahagi ka ng mundo kasalukuyang kasama namin sa paglalakbay na ito. Ngayon, balikan na natin si Emmanuel Bautista sa isang gabing magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang gabi noong Marso, si Manny ay dapat sanang nasa duty hanggang alas 12 ng hating gabi, tulad ng nakasanayan na niyang schedule sa loob ng maraming buwan. Ngunit ng gabing iyon, biglang nagkaroon ng technical problem ang kanilang patrol car, at dahil dito, pinauwi na sila ng mas maaga ng kanilang shift supervisor, humigit kumulang alas 8 na lamang ng gabi. Habang nagmamaneho papauwi si Manny, may bahid ng kasiyahan sa kanyang dibdib, iniisip niya ang sorpresa na maibibigay niya kay Liza, matagal na silang hindi nagkakasamang kumain ng hapunan dahil sa kanyang trabaho, at ngayon, mayroon siyang pagkakataong makasama ito ng mas maaga kaysa karaniwan. Dumaan siya sa isang paboritong karinderya malapit sa kanilang subdivision, bumili ng paborito nilang pagkain ni Liza, adobong manok na madalas nilang kainin tuwing may okasyon. Dala-dala ang plastic bag ng pagkain, umiti siya sa kanyang sarili, iniisip ang magiging reaksyon ng kanyang asawa sa kanyang biglaang pagdating. Nang marating niya ang kanilang bahay, napansin niya ang isang hindi pamilyar na sasakyan na nakaparada sa labas, isang SUV na kilala niya, sa katunayan, dahil madalas niya itong nakikita sa kanilang istasyon. Ito ang sasakyan ni Chief Mendiola. Baka may inaayos lang sila, naisip ni Manny, hindi pa nag-aalinlangan, dahil alam niyang minsan, dumadalaw si Chief Mendiola sa mga bahay ng kanyang mga tauhan para sa mga opisyal na usapin o simpleng pakikipagkumustahan. Pumasok siya sa kanilang bahay gamit ang kanyang sariling susi, tahimik, umaasang bigyan pa ng sorpresa si Liza. Ngunit sa sandaling pumasok siya, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa loob, walang tunog ng telebisyon, walang tunog ng pag-uusap, tanging katahimikan na parang may bumabalot sa buong bahay. Liza, tawag niya, dahan-dahan, inilapag ang plastic bag ng pagkain sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Walang sumagot. Naglakad siya papunta sa kanilang kwarto sa itaas. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik sa hagdanan, hindi alam na ang mga susunod na segundo ay magbabago sa lahat ng kanyang alam tungkol sa kanyang buhay. Nang marating niya ang pintuan ng kanilang kwarto, na bahagyang nakabukas, narinig niya ang mga tinig sa loob, mga tinig na hindi niya kailanman inasahang maririnig sa ganoong konteksto, sa loob ng sarili niyang tahanan, sa loob ng sarili niyang kwarto.
Nanigas si Manny sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang puso ay bumibilis ng labis, ang kanyang isipan ay tumatanggi paniwalaan ang kanyang naririnig. Dahan-dahan, halos hindi niya namamalayan ang kanyang sariling mga kilos, itinulak niya ang pinto. At doon, sa harap ng kanyang sariling mga mata, nakita niya ang eksenang wawasak sa kanyang buong mundo, si Liza, ang kanyang asawa, ang babaeng kanyang minahal at pinangakuan ng habang buhay, kasama si Chief Inspector Rogelio Mendiola, ang taong kanyang iginagalang, ang taong kanyang itinuring na tagapagturo sa kanyang karera. Sa loob ng ilang segundo na tila walang katapusan, walang nagawa si Manny kundi tumayo roon, nanginginig, hindi makapaniwala, ang plastic bag ng adobong dala niya para sa kanilang hapunan ay nahulog mula sa kanyang kamay papunta sa sahig. Ang tunog nito ay parang kulog sa gitna ng katahimikan ng silid. Nagulat ang dalawa sa loob, ang kanilang mga mukha ay biglang namutla sa pagkakita kay Manny na nakatayo sa may pintuan. Manny, bulong ni Liza, ang kanyang boses ay puno ng takot at hiya, sinusubukang bumangon, Manny, hindi ito. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Manny. Sa halip, tumalikod siya, bumaba mula sa hagdanan ng mabilis, dumiretso palabas ng kanilang bahay, hindi na alam kung saan siya pupunta, alam lamang niya na kailangan niyang makaalis, kailangan niyang makahinga, kailangan niyang tumakas mula sa katotohanang bigla na lamang sumabog sa harap niya. Sa loob ng kanyang sasakyan, umupo siya. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa manibela, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa gitna ng matinding pagkabigla, galit, at kirot na hindi niya alam kung paano ilalabas. Sa loob ng ilang minutong tila walang katapusan, nakaupo lamang si Manny sa kanyang sasakyan, hindi kayang magmaneho, hindi kayang mag-isip ng malinaw. Ang kanyang isip ay parang sirang tape, paulit-ulit na binabalikan ang eksenang kanyang nasaksihan, sinusubukang hanapin ang paliwanag na maaaring gawing hindi totoo ang lahat ng ito. Ngunit walang paliwanag na sapat. May kumatok sa bintana ng kanyang sasakyan. Nakita niya si Liza, nakasuot na lamang ng robe, ang kanyang mukha ay basa ng luha, sinusubukang buksan ang pinto. Manny, pakiusap, makinig ka muna sa akin, pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi umimik si Manny, tanging tumingin lamang sa kanyang asawa sa unang pagkakataon simula nang mangyari ang lahat, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi niya kayang itago. Bakit, Liza? Tanong niya sa wakas, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, puno ng kirot. 6 na taon tayong kasal. 6 na taon, Liza. Bakit mo ito ginawa? Umiyak ng husto si Liza, hindi alam kung paano magsisimula. Manny, hindi ko planong mangyari ito. Nagsimula ito ilang buwan na ang nakalilipas, Huminto siya, hindi kayang tapusin ang pangungusap. Nang udyok ni Manny, ang galit ay unti-unti nang sumisingaw sa ilalim ng kanyang matinding kirot. Nang nawalan ka ng trabaho sa iyong dating opisina bago ka naging pulis, sagot ni Liza, at kailangan nating pareho magtrabaho para sa aming bahay, para sa aming buhay. Nakilala ko si Sir Mendiola noong isang beses, dumalaw siya sa istasyon habang naghihintay ako sa iyo. Sinimulan niya akong kausapin at unti-unti naging malapit kami. Sinabi niyang matutulungan kanya sa iyong karera, nabibigyan kanya ng magandang oportunidad. Kaya ginamit mo ako, sigaw ni Manny, hindi na napigilan ang kanyang galit, ginamit mo ang aking karera bilang dahilan para ipagpatuloy ang inyong ginagawa sa likod ko. Hindi ganoon, Manny, sagot ni Liza, umiiyak ng lalo, nalilito ako. Nawalan ako ng direksyon. At si Sir Mendiola, alam niya kung paano akong pakinggan, kung paano ako bigyan ng pansin sa mga oras na ikaw ay abala sa iyong trabaho. Kaya ako ang dahilan, putol ni Manny, ang kanyang boses ay puno ng sama ng loob, ako ang may kasalanan dahil masipag akong maglingkod, dahil ginugugol ko ang aking oras para protektahan ang mga taong hindi ko man lang kilala, habang ang sarili kong asawa. Hindi na niya natapos ang kanyang pangungusap. Sa halip, isinara niya ang bintana ng kanyang sasakyan, iniwan si Liza na nakatayo sa labas, umiiyak, habang inarangkada niya ang makina at umalis, hindi alam kung saan patungo, alam lamang niyang kailangan niyang makaalis, kahit saan, malayo sa lahat ng ito. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng gabi, walang direksyon, walang layunin, ang kanyang isipan ay puno ng magkasalungat na damdamin, ang matinding sakit ng pagkakanulo, ang matinding galit sa taong kanyang iginagalang bilang superior, at ang matinding kalituhan tungkol sa kung ano ang dapat niyang gawin sa lahat ng ito. Nakarating siya sa isang liblib na parke, kung saan itinigil niya ang kanyang sasakyan, at sa loob ng mahabang panahon, nanatili siya roon, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Hinahayaan ang kanyang sarili na tuluyang lumuha para sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat.
Sa loob ng kanyang puso, hindi lamang siya nasaktan bilang isang asawa, nasaktan din siya bilang isang pulis, bilang isang taong nagtiwala sa kanyang superior, sa taong itinuring niyang tagapagturo, tagapagpayo, halos parang isang ama sa kanyang karera. At ngayon, alam niyang ang taong iyon ang kumuha sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. 2:00 na ng madaling araw nang sa wakas ay tumawag si Manny sa kanyang matalik na kaibigan mula sa Police Academy, si Isa Joseph Alcantara, na kasalukuyang naka-assign sa ibang istasyon sa Cavite. Joseph, sabi niya, ang kanyang boses ay pagod at sira, kailangan kitang makausap. Ngayon din Nagulat si Joseph sa oras ng tawag, ngunit dahil sa taon ng kanilang pagkakaibigan, agad niyang naramdaman ang matinding pangangailangan sa boses ni Manny. Sige, Manny. Saan ka? Nagkita sila sa isang 24 oras na kainan malapit sa Bacoor, kung saan, sa unang pagkakataon, ibinahagi ni Manny ang buong pangyayari kay Joseph, ang kanyang pagdating ng maaga, ang kanyang natuklasan, ang eksaktong pangalan ng lalaking kasama ng kanyang asawa. Chief Mendiola, ulit ni Joseph, hindi makapaniwala, Manny, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Siya ang puno ng inyong istasyon. Kung ilalantad mo ito, malaking gulo ito. Alam ko, sagot ni Manny, ngunit paano ko ito babaliwalain, Joseph? Paano ako magpapatuloy sa pagtatrabaho sa ilalim niya? Alam kong ginawa niya ito sa akin. Sa loob ng ilang sandali, tahimik na iniisip ni Joseph ang bigat ng sitwasyon. Manny, kailangan mong maging maingat. Si Chief Mendiola may malaking koneksyon sa lokal na pamahalaan, sa mga taong may kapangyarihan. Kung basta ka na lamang kikilos ng walang plano, maaaring ikaw pa ang masisira sa lahat ng ito. Ang mga salitang iyon ay nagpahinto kay Manny, hindi niya naisip ang aspetong iyon sa gitna ng kanyang matinding sakit. Ano ang dapat kong gawin? Sa ngayon, sagot ni Joseph, kailangan mong huminahon muna. Huwag kang kumilos ng basta-basta. Alam ko ang sakit mo, Manny, pero kailangan mong isipin ang lahat ng mahinahon, dahil kung mali ang iyong susunod na hakbang, maaaring ikaw ang matalo sa lahat ng ito, sa iyong trabaho, sa iyong karera, kahit sa iyong dignidad. Sa loob ng mga sumunod na araw, sinubukan ni Manny na manatiling normal sa harap ng kanyang mga kasamahan sa istasyon. Kahit alam niyang bawat pagkikita niya kay Chief Mendiola ay parang pagsasalubong sa isang taong nagnakaw ng pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Nakakuha siya ng ilang araw na sick leave, sinasabing may sakit, ngunit sa katotohanan, ginugugol niya ang panahong ito upang muling ayusin ang kanyang isipan, upang hanapin ang lakas na kailangan niya para harapin ang mga susunod na hamon. Sa loob ng kanyang paglayo, nagpadala si Liza ng maraming mensahe, tumawag ng paulit-ulit, humihingi ng tawad, humihiling ng pagkakataong makapagpaliwanag ng mas malalim. Ngunit hindi pa handa si Manny na harapin ang kanyang asawa, hindi pa niya alam kung ano ang gagawin sa kanilang pagsasama. Isang gabi, habang nag-iisa si Manny sa isang maliit na paupahang kwarto na kanyang inayos bilang pansamantalang tirahan, muling tumawag si Joseph. Manny, sabi niya, ang kanyang tono ay may bahid ng pag-aalala, may bago akong narinig. Kailangan mong malaman ito bago ka gumawa ng anumang desisyon. Ano yon? Tanong ni Manny, agad na nabahala. May mga alingganggap sa loob ng aming istasyon, sagot ni Joseph, na si Chief Mendiola daw ay hindi lamang basta't may relasyon sa iyong asawa. May mga nagsasabing gumagamit din siya ng kanyang posisyon upang pagtakpan ang ilang iligal na aktibidad sa loob ng kanyang jurisdiksyon, smuggling ng iligal na baril, at posibleng may kaugnayan din sa ilang kaso ng droga na hindi maayos na naimbestigahan. Ang mga salitang iyon ay nagdagdag ng bagong bigat sa puso ni Manny. Sigurado ka ba dyan, Joseph? Hindi pa ako sigurado sa lahat ng detalye, sagot ni Joseph, ngunit alam kong may mga taong nagsimula ng magtanong-tanong. Kung totoo ito, Manny, mas malaki pa ang laban na ito kaysa sa personal mong problema. Maaaring may mga taong nasasaktan dahil sa mga ginagawa niyang pagtatakip. Sa loob ng kanyang puso, nagsimulang mag-alab ang isang bagong uri ng determinasyon kay Manny, hindi lamang ang galit ng isang asawang pinagtaksilan, kundi ang tungkulin ng isang pulis na nakadiskubre ng posibleng malaking krimen sa loob ng kanyang sariling istasyon. Kailangan kong malaman ang katotohanan, sabi ni Manny, matatag ang boses sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat. Kung totoo ang mga bintang na ito, hindi ko na ito pwedeng baliwalain, Joseph. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng taong maaaring naapi dahil sa kanyang mga ginagawa. Sa mga sumunod na linggo, tahimik na nagsimula si Manny na mangalap ng impormasyon, gamit ang kanyang koneksyon bilang isang pulis, ngunit nag-ingat na huwag mahalata,
dahil alam niyang kung malalaman ni Chief Mendiola ang kanyang ginagawa, maaari siyang malagay sa panganib. Sa tulong ni Joseph, nakausap nila ng tahimik ang ilang taong dating naging biktima ng mga kasong hindi maayos na naimbestigahan sa ilalim ng pamumuno ni Chief Mendiola. Isa sa kanila ay si Aling Maritz, isang ina na ang anak ay naaresto dahil sa isang planted na ebidensya ng droga, matapos tumangging magbayad ng iareglo sa ilang opisyal na kasabwat ni Mendiola. Sarhento, sabi ni Aling Maritz, umiiyak habang ikinukwento ang kanyang karanasan, alam kong walang kasalanan ang aking anak. Ngunit walang nangahas tumulong sa amin dahil natatakot silang lahat kay Chief Mendiola at sa kanyang mga kasabwat. Habang lumalalim ang kanyang investigasyon, unti-unting nagkakaroon ng malinaw na larawan si Manny tungkol sa laki ng katiwaliang umiiral sa ilalim ng pamumuno ng taong kanyang minsang iginalang. Ngunit habang lumalaki ang kanyang ebidensya, lumalaki rin ang panganib na kanyang kinakaharap. Isang gabi, habang papauwi si Manny mula sa kanyang lihim na pagtatanong, napansin niyang may isang sasakyan na sumusunod sa kanya ng hindi kalayuan. Nadama niya ang matinding kaba, alam niyang batay sa kanyang karanasan bilang pulis, maaaring nasusubaybayan na siya. Nang gabing iyon, tumawag siya kay Joseph, ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Joseph, tila may sumusubaybay sa akin. Kailangan nating maging mas maingat. Manny, sagot ni Joseph, kung totoo yan, kailangan nating dalhin ang lahat ng ating nakalap sa tamang otoridad, hindi sa loob ng ating sariling istasyon, kundi sa Internal Affairs Service o kahit saan. Delikado nang ipagpatuloy natin ito ng mag-isa. Kinabukasan, nagpasya sina Manny at Joseph na makipag-ugnayan sa Internal Affairs Service ng dala-dala ang lahat ng kanilang nakalap na impormasyon, mga pahayag mula kina Aling Maritz at sa iba pang biktima ng maling akusasyon, mga detalye tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon, at higit sa lahat, ang personal na testimonya ni Manny tungkol sa kanyang natuklasan sa kanyang sariling bahay. Sa opisina ng IA sa Camp Crame, nakausap nila si Senior Superintendent Alexandra Villamor, isang babaeng kilala sa kanyang katapatan at determinasyon laban sa katiwalian sa loob ng kapulisan. Idalawa Bautista, sabi niya, matapos pakinggan ang buong salaysay ni Manny, alam kong napakahirap nito para sa iyo, parehong bilang isang pulis at bilang isang taong personal na nasaktan. Ngunit kailangan kong itanong, handa ka bang tumestigo ng opisyal laban kay Chief Mendiola, kahit alam mong maaari itong magdulot ng malaking kaguluhan sa iyong karera? Humugot ng malalim na hininga si Manny, iniisip ang mga mukha ni na Aling Maritz at ng iba pang mga biktima na kanyang nakausap. Opo, ma'am. Handa ako. Hindi lamang dahil sa aking sariling sakit, kundi dahil alam kong marami pang taong maaaring masaktan kung hindi ito malalantad. Sa loob ng mga sumunod na buwan, isinagawa ang isang malawak at lihim na investigasyon sa ilalim ng IE. Tahimik na nangangalap ng karagdagang ebidensya laban kay Chief Mendiola at sa kanyang network ng katiwalian. Sa panahong ito, si Manny ay pansamantalang inilipat sa ibang assignment, malayo mula sa direktang pamumuno ni Mendiola, upang maiwasan ang anumang posibleng panganib o pananakot. Habang tumatakbo ang opisyal na investigasyon, hindi rin tumigil si Manny sa paghaharap sa kanyang personal na buhay. Sa wakas, nagpasya siyang makipagkita kay Liza, hindi upang ibalik ang kanilang relasyon, kundi upang makakuha ng pagsasara sa kabanatang ito ng kanyang buhay. Nagkita sila sa isang neutral na lugar, isang maliit na kapihan sa Bacoor, malayo sa kanilang bahay, malayo sa mga alaalang nagpapaalala sa kanya ng pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay. Manny, sabi ni Liza, ang kanyang mukha ay lantad na may bahid ng matinding pagsisisi, salamat at pumayag kang makipagkita sa akin. Hindi ako narito para ibalik tayo, Liza, sabi ni Manny, matatag ang boses, narito ako dahil kailangan nating parehong makaalis sa lahat ng ito ng may kalinawan. Naiintindihan ko, sagot ni Liza, ang kanyang mga luha ay tuluyang bumagsak. Manny, alam kong hindi na natin maibabalik ang lahat, ngunit gusto kong malaman mo, hindi ko sinasadyang saktan ka. Nalilito lang talaga ako at nahulog ako sa maling desisyon. Alam ko, sagot ni Manny, ang kanyang boses ay may bahid ng lungkot ngunit walang galit, at sa katunayan, tulong mo pa ang nagbigay sa akin ng lakas na alamin ang katotohanan tungkol kay Mendiola, hindi lamang tungkol sa inyong relasyon, kundi tungkol sa mas malaking kasamaan na kanyang ginagawa. Napatigil si Liza, nagulat sa impormasyong ito. Ano ang ibig mong sabihin? Sa loob ng kanyang puso, nagpasya si Manny na hindi na kailangang ibahagi ang lahat ng detalye. Ipapaliwanag ko sa iyo balang araw kung kinakailangan.
Sa ngayon, kailangan nating dalawa na tapusin na ang bahaging ito ng ating buhay, Liza. Magpapatuloy tayo sa hiwalay na landas. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, nadama ni Manny ang isang uri ng ginhawa, hindi ang tuluyang kawalan ng sakit, kundi ang simula ng proseso ng paggaling. Ang unang hakbang patungo sa muling pagbangon mula sa isang karanasang halos umasak sa kanyang buong mundo. Ilang buwan matapos ang lihim na investigasyon, sa wakas, nagkaroon ng sapat na ebidensya ang IA upang opisyal na akusahan si Chief Inspector Rogelio Mendiola ng maraming kasalanan, panggigipit sa mga negosyante, pagtatakip sa mga iligal na operasyon ng droga, at paggamit ng kanyang posisyon upang linlangin at pahirapan ang mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa araw ng opisyal na pag-aresto kay Chief Inspector Rogelio Mendiola, nagtipon ang malaking bahagi ng kanilang istasyon. Nagulat sa biglaang pagdating ng mga ahente ng Internal Affairs Service, kasama ang mga kinatawan ng NIE. Nakatayo si Manny sa di kalayuan, kasama si Joseph, pinapanood ang buong pangyayari, ang kanyang puso ay puno ng magkahalong damdamin, kaunting kasiyahan sa katarungang sa wakas ay dumarating, ngunit higit sa lahat, isang matinding pagod mula sa mahabang paglalakbay patungo sa sandaling ito. Chief Inspector Rogelio Mendiola, sabi ni Senior Superintendent Villamor, sa harap ng buong istasyon, kayo ay aming inaaresto batay sa mga kasong administratibo at kriminal kaugnay ng katiwalian, pagtatakip sa mga iligal na operasyon, at pang-aabuso ng otoridad. Namutla si Mendiola, ang kanyang mukha ay puno ng gulat at galit habang kinakausap. Ano ito? May pagkakamali dito. Wala pong pagkakamali, sir, sagot ni Villamor, matatag, malinaw ang ebidensya laban sa inyo, at bahagi na rin nito ang testimonya ng ilan sa inyong sariling mga tauhan. Sa sandaling iyon, tumingin si Mendiola sa paligid, hanggang sa ang kanyang tingin ay tumigil kay Manny, na nakatayo sa di kalayuan. Sa mga mata ni Mendiola, nakita ni Manny ang biglaang pagkaunawa, alam na niya kung sino ang naghatid sa kanyang pagbagsak. Bautista, sabi ni Mendiola, ang kanyang boses ay puno ng galit at panunuya, kaya pala. Personal itong bagay para sa iyo, hindi ba? Lumapit si Manny, ang kanyang tindig ay matatag, ang kanyang boses ay malinaw at walang takot. Sir, hindi ko ito ginawa dahil lamang sa nangyari sa aking pamilya. Ginawa ko ito dahil marami pong taong tulad ni Aling Maritz, na ang anak ay naipit sa maling akusasyon, dahil sa mga taong tulad ninyo, na inaabuso ang inyong kapangyarihan para sa sariling interes. Ginawa ko ito para sa kanila, hindi lamang para sa aking sarili. Sa loob ng silid, tahimik na nakipagtunggali si Mendiola sa mga ahente, habang siya'y inaalis, ngunit walang nanang magagawa sa harap ng malinaw na ebidensyang kanyang haharapin. Sa mga sumunod na buwan, opisyal na tumakbo ang paglilitis kay Mendiola. Sa tulong ng testimonya ni Manny, ni Aling Maritz, at ng iba pang mga biktima na sa wakas ay nakahanap ng tapang na magsalita, napatunayang guilty si Mendiola sa maraming bilang ng kasong administratibo at kriminal. Resulta sa kanyang permanenteng pagtanggal sa serbisyo at habambuhay na pagkabilanggo dahil sa kanyang direktang partisipasyon sa mga operasyon ng droga. Para kay Manny, ang tagumpay na ito ay hindi lamang tungkol sa personal na katarungan, ito ay naging simbolo ng kanyang kakayahang bumangon mula sa pinakamasakit na sandali ng kanyang buhay, at gamitin ang sakit na iyon upang maghatid ng tunay na pagbabago. Ilang buwan matapos ang paglilitis, muling bumalik si Manny sa aktibong serbisyo, ngayon ay may bagong pananaw sa kanyang tungkulin bilang isang pulis. Dahil sa kanyang katapangan sa paglantad sa katiwaliang umiral sa loob ng kanilang istasyon, siya ay opisyal na nakatanggap ng pagkilala mula sa kanilang regional command, at higit sa lahat, natanggap niya ang tunay na paggalang mula sa kanyang mga kasamahan, hindi dahil sa kanyang ranggo, kundi dahil sa kanyang integridad. Para kay Liza, sa kabila ng pagtatapos ng kanilang kasal, dahan-dahan din siyang nakahanap ng sariling landas patungo sa pagbabago, nagsimulang muling itayo ang kanyang buhay. Dala-dala ang mga aral na kanyang natutunan mula sa mga pagkakamaling kanyang ginawa. Si Aling Maritz naman, matapos ang matagumpay na paglilitis, nakita niyang sa wakas ay pinawalang sala ang kanyang anak mula sa maling akusasyon, isang tanda na kahit gaano man katagal, may pag-asa pa rin para sa katarungan sa mga taong may tapang na maghintay at maniwala. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin ng maraming mahalagang aral. Una, ipinapakita nito na ang pagkakanulo, kahit gaano man kasakit, ay hindi dapat maging dahilan upang tuluyang mawala ang ating sarili. Sa halip, maaari itong maging simula ng isang mas malalim na paghahanap ng katotohanan at ng tunay na kahulugan ng ating tungkulin sa buhay. Ikalawa, itinuro sa atin ng kwentong ito ang kahalagahan ng katapangan sa paglantad ng kasamaan,
kahit ang taong sangkot dito ay isang taong ating iginagalang o pinagkatiwalaan. Ang tunay na katapatan sa ating tungkulin ay hindi dapat masukat lamang batay sa personal na relasyon, kundi sa ating pananagutan sa mas malaking kapakanan ng ating kapwa. Ikatlo, ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang sakit at pagkakanulo, kahit gaano man kabigat, ay maaaring gamiting daan patungo sa isang mas malalim na layunin. Ginamit ni Manny ang kanyang personal na trahedya bilang tulay upang maghatid ng katarungan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa maraming tao na dating walang boses laban sa mga taong may kapangyarihan. At sa huli, ipinapakita ng kwentong ito na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kawalan ng sakit na kanyang dinaranas, kundi sa kanyang kakayahang bumangon mula sa kadiliman, at gamitin ang karanasang iyon upang maghatid ng liwanag sa buhay ng iba. Sapagkat sa bandang huli, ang pinakamatinding pagsubok sa ating buhay ay hindi laging nagpapababa sa atin. Minsan, ito ang mismong dahilan kung bakit tayo tumataas, kung bakit natutuklasan natin ang tunay na lakas ng ating loob, at kung bakit natutunan natin ang katarungan, kahit dumaan sa pinakamahirap na landas, ay laging may paraang manaig.